Ang probinsya ng Cotabato ay matatagpuan sa Maguindanao. Ito ay kalimitang napagkakamala na bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngunit sa katunayan, ito ay talagang bahagi ng Soc-Surgen Region. Dahil sa mga nangyayaring kaguluhan sa pagitan ng mga kababayan nating Muslim at Kristiyano, ay maraming turista ang natatakot na magtungo sa lugar. Ngunit sa kabila nito ay marami pa ding mga matatapang ang nagtutungo doon para puntahan ang kanilang naggagandahang tourist destinations, gaya namang naggagandahan nilang moske, matandang simbahan ng Tamontaka, ang hiwaga ng Kotawatu Cave at marami pang iba. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa pusod ng Cotabato City. Ito ay ang pagkamatay ng isang kilalang obstetrician at gynecologist na si Dr. Marvic Tilio. Nawala ito noong July 23 taong kasalukuyan at matapos ang 4 na araw na paghahanap ay natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito na nakabaon sa bakuran ng Cotabato Regional Medical Center. Paano sinapit ng isang magaling at mabait na doktora ang masakit na kamatayan? Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Bukod sa pagiging tanyag at magaling na obstetrician gynecologist, ay nilarawan din si Dr. Marvic Tilio ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang mabait, kagalang-galang at malalahanin. May mga naging pasyente din ito na nagbigay ng mga pahayag na minsan na silang tinulungan ng doktor, kung saan ay binabawasan nito ang kanyang professional fee para makabawas sa babayarang bill ng mga pasyente. Kaya naman talagang marami ang nag-alala nang bigla na lamang itong mawala noong July 23, 2023. Ayon sa natanggap na report ng kapulisan, ay huling nakita si Dr. Marvic ng bandang alas 8:30 ng umaga na sumakay sa isang tricycle galing sa bahay nito para bumili ng makakain. Mula noon ay hindi na nila ito nakita at hindi na rin ito makontak sa kanyang mobile phone. Kaya naman ay minabuti na ng pamilya na lumapit sa mga pulis para magpatulong sa paghahanap sa doktora. Kasabay nito ay naglabas naman ng statement ang Cotabato City Local Government na magbibigay ng halagang 300,000 pesos na reward sa kung sinong makakapagbigay ng information sa kinaroroonan ng doktora. Si Dr. Marvic Tilio ay isang ranking medical staff sa Cotabato Regional Medical Center. Isa ito sa pinakamagagaling na doktor sa United Doctors Hospital ng Cotabato City. Siya din ay ang may bahay ni retired Police General Agustin Tilio na dating Provincial Director ng Maguindanao Province. Ayon kay Brigadier General Alan Nobleza, ang Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, at Army Major General Alex Rillera, ang Commander ng 6th Infantry Division, sa magkahiwalay na panayam ay tumutulong umano sila sa ginagawang operasyon sa paghahanap kay Dr. Tilio. Mabilis na kumalat ang mga panawagan lalo na sa social media tungkol sa misteryosong pagkawala ni Doktora. Sa ginawang search operation ng mga pulis, ay nagsagawa sila ng pananaliksik sa lugar na pinapasukan nito sa Cotabato Regional Medical Center. At sa kanilang ginawang pag-review sa mga kuha ng closed-circuit television, ay nakita nila si Dr. Tilio na pumasok sa kanyang quarter sa loob ng CRMC malapit sa Gate 3 building at hindi na ito nakitang lumabas ng compound. Kaya naman ay iniutos ni Colonel Kerubin Manalang Jr., ang City Police Director, na mag-focus sa loob ng CRMC compound. Hanggang sa mapansin nila ang isang bagong hukay na natatabunan ng mga tuyong dahon ng saging sa pagitan ng isang gusali at simentadong bakod sa likod ng CRMC compound noong July 27, 2023. Sa ginawang paghuhukay ng mga tauhan ng Scene of the Crime Operatives ay natagpuan nila ang katawan ni Dr. Marvic Tilio na nakasilid sa isang malaking black na garbage bag. Ang doktora ay personal na kinilala ng kanyang kabiyak na si retired Police General Agustin Juan Tilio. Ito the City Director. Okay. So, nag-backtracking po kami, no? Unang-una siyempre yung mga ebidensya na kailangan natin makuha. Kasi sa CCTV footages, starting, kasi pumasok si Doktora base sa footage ng CCTV is around 7:38 AM noong July 23.
And then nagtataka kami bakit wala nang trace na lumabas siya. Then in-interview itong si Nadine, ang sinabi niya, lumabas daw siya sa sliding door na maputi, which is parang nakakawagta ka na. So patuloy ang paghahanap namin and nalaman ko na mayroong bakanting lote sa labas kasi 4 na araw na medyo kadududa na to. So kanina umaga, mga around past 7, pumunta na kami doon. Sabi ko, alubugin natin ang area, baka kutob lang, baka dito binaon, posible. Hindi naman kami nagkamali. Dito sa gilid, sabi ko parang itong lupa parang binalik ka. And then magtataka ka yung mga twigs, yung mga banana plants na pinutol, naka-arrange. Para bang something is hidden underneath. Sabi ko sa team, kaya nagbuko kasi kami ng investigation team Telio para na makatulong sa paghanap kay Dr. Telio. Sabi ko sa team, try nga natin kakalin din. Makipag-coordinate tayo sa SOCO para magandang investigation, para pati yung building magkaroon ng forensic examination. Yun, hindi po kami nagkamali, mga siguro more or less 1 foot lang. Pagkalkal, malambot tayo. Parang lumabas doon kung ano yung parang tuhod, yung pantalon. Tapos bumaho na. So, medyo nagduda kami na tao talaga yun. Siyempre, kung iniisip namin, hindi si Dr. Pedro yun eh. Kahit na ang hirap kasing tanggapin kahit ngayon. Siya pala, i-turn out siya nung pagsabi ni... Pumunta rin kasi yung husband niya, si retired Police Brigadier General Agustin Telio. Siya nagsabi na positive wife niya yung nakabaon doon. Ilang minuto matapos na matagpuan ang katawan ni Doktora, ay sumuko sa tanggapan ng pulis ang sekretary nito na si Nasruddin Indayla. At dito ay nagbigay ito ng kanyang extrajudicial confession sa kanyang ginawang pagpatay kay Dr. Marivic. Sa ginawang voluntary surrender ng suspect, ay agad na nagpatawag ng press con si City Mayor Bruce Matabalo at dito ay iniharap nila sa media ang self-confessed murderer na si Nasruddin Indayla. At dito, sa harap ng media at maraming manunood, ay idinitalya nito ang ginawang pagpatay sa doktora. Ayon sa kanya ay napatay niya si Dr. Marivic dahil sa hindi na umano niya masikmura ang mga masasakit na salita ng doktora laban sa kanya at sa ginagawa nitong pagbibintang na siya umano ang gumamit ng pera ng kanilang organization na nagkakahalagang 20,000 pesos. Si Nasruddin Indayla, o mas kilala nila sa palayaw na Nadine, ay siyang sekretarya ng organization kung saan si Dr. Marivic Tilio ang treasurer. At ayon dito ay direkta niya umanong dinideposito ang pera sa bangko sa utos ni Dr. Marivic. Sinabi din nito na hindi niya umano pinagplanuhan ang pagpatay sa doktora at mag-isa lamang siya nang ito ay isagawa. Nakita niya na nakatulog ito sa loob ng conference room at dito ay kumuha siya ng isang tie wire na siya isinakal niya sa biktima hanggang sa mawalan ito ng buhay. Bago niya ito ibinaba at inilibing sa pagitan ng Cotabato City Medical Society Building malapit sa Gate 3 ng CRMC. Humingi din ito ng tawad sa pamilya at mga nagmamahal kay Dr. Marivic at sinabi niya na pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa dahil sa ito umano ay dahil lamang sa kanyang galit at bugso ng damdamin. Ngayon nga ay kasama natin ang nasabing person of interest and bibigyan natin siya ng pagkakataon na magbigay ng kanyang pahayag and we also would respect yung kanyang karapatan kung may mga tanong ang ating mga kaibigan sa media na ayaw niyang sagutin but he is here to make a confession kung ano ang nangyari doon sa kaso ni Dr. Marivic Tilio. Mr. Nasruddin Indayla. Good afternoon sa lahat. Nangyari lang po yun kasi hindi na po maganda yung sinasabi sa akin. Opo, kahit sino siguro kung pagbintangan ka ng isang bagay na hindi mo ginawa, mas mabuti pa yung sinampal ka dahil mawawala yung sakit kumpara sa may marinig ka na hindi maganda. Nagawa ko lang yun kasi hindi na yung panahon ko. Hindi na rin po maganda talaga yung sinabi sa akin. And to the family of Dr. Telio, I'm so very sorry. Sorry po talaga sa lahat. Sa mga katrabaho, I am so sorry po.
yung meeting kasi last Sunday is about the annual list of the arrears ng PMA. So what we did is, chine-check namin yung mga payments from national. We have members kasi na hindi na-remit. It's because dalawa ni Dr. Atelio na ang sabi ng iba, wala kaming ginagawa. Samantala meron naman kaming ginagawa. So, yung nagtulak sa akin para gawin yun ay yung baka doon yung ibang pera ginamit ko. So hindi ko na napalampas yun. What happened is around 10, inutusan niya ako bumili ng pagkain. Mga 11, 10 ng umaga. mga 10, mga ganyan. And then, mga quarter to 11, after namin merienda, nagpahinga siya. Nagpapahinga siya. And then I did it. Okay. Saan mo pinatay, doon sa taas ng opisina o doon sa likod kung saan mo nilibing ito? Conference hall. Okay. May kasama ka ba, sir? Dahil... Paano sinakal? Paano ginawa? May kasama ka raw? Wala. Wala daw. Kayo lang po purely yun, sir? Yes. Anong ginamit mo doon sa pagpatay? Tali. So yung security guard kanina na investigahan ay walang kinalaman. Sorry po, wala pong sinalaman ng security guard. Walang kinalaman ng security guard. Sir, During that time, ako lang at saka yung guy. Then gabi mo nilibing yung katawan or mga alas? During the heavy rain. Nabili ng oras yun. ng tanghali po. Ano, gabi? Gabi ba yun? Tanghali? Hapon? Hapon, around 1 Hapon? Tama ba yung information na naghiram ka pa ng pala doon mismo sa loob ng CRMC? Yeah, the purpose ng pala sana is ililipat ko yung tanglad. But hindi pa intention po yung nangyari. Na ano. Okay. Pero nung na kami na hindi na maganda yung doon na ako hindi ko na napigilan yung sarili. So nagkaroon pa kayo ng mainitang discussion bago mismo nagawa mo yung pagpatay? Yes po, kasi nga po doon, baka daw yung ibang pera na gamit ko, yun yung sabi niya. Minsan delay ang sahod, wala siya. But ang naka-trigger talaga is yung kanilang heated discussion that day. Kasunod nito ay natagpuan naman ng mga tauhan ng Cotabato Police Station 2 ang bag na huling ginamit ng biktima sa loob ng isang septic tank sa tapat ng bahay nito sa RH11 Cotabato City. Inamin ng suspect na si Indayla na siya mismo ang nagtapo ng bag ng doktora doon na may lamang mga IDs, cellphone, ATM cards at susi ng bahay ng biktima. Sa ginawang pag-amin ng suspect at sa lahat ng mga evidence na nakalap ng mga pulis ay itinuring na nilang closed ang kaso ng pagpatay kay Dr. Marivic Tilio at ang suspect ay nahaharap sa kasong pagpatay. Naging laman naman ng social media ang tungkol sa masakit na sinapit ni Doktora at marami sa kanila ang hindi naniniwala na sa paratang ni Indayla dito dahil sa iba umano ang pagkakakilala nila dito at hindi nila matanggap na sa ganitong pangyayari nagtapos ang buhay ng magaling at mabait na doktor. Pati ngayong mga bahay namin, kasi ngayon nga wala ako, I allow it na pagbagin nila yung mga pintuan para just to see baka nandoon na sa loob. Binagbag nila, siyempre alam ko ang ano nang mag-imbestiga. So I allow it. Tumawag si Dr. Padaton. Pati yung CIDG, CIDG commander. Sige, bagbagin niyo yung bahay. Pero yung nga ang sabi ko, nung nakausap ko yung mga investigator hapon, mayroon yung gut feeling ko at sabi ko, nangyari siguro yung crime. Bumalik tayo dito ng isip. Salamat lahat sa suporta. With all the friends. At yung mga kamag-anak. Ito na talaga. Wala na si Vic. Wala na si Dr. Atelio. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.